Alam po natin na nag-file ng kaso itong si Trillanes laban kay Attorney Harry Roque, Banatbay at ilang vlogger pa. Ngunit para kay Attorney Harry Roque, kung talagang matapang nga itong si Trillanes, dapat niyang sagutin itong mga allegations sa kanya at hindi yung nagpa-file siya ng kaso. Dahil siya nga umano ay sumusulong sa demokrasya at isang malayang pamamahayag. Pero sa ngayon, mukhang siya ang sumisira dahil imbis na sagutin niya itong mga allegations sa kanya, ay idinaan niya sa kaso na mukhang palagay ko, para sa aking personal po na opinion, mukhang ginagamit ito ni Trillanes para makakuha na naman ng atensyon ng publiko, lalo na sa mga taga-Caloocan kung saan plano umano o talagang plano nga na tumakbo umano ni Trillanes. Mukhang wala na kasing chance na manalo ito sa national election. Kaya hindi na po ito sasabak sa nasyonal, kundi sa local na lang itong si Trillanes. At syempre, itong si Attorney Harry Roque bilang batikang abogado at kilala, eksperto, handa umanong lumaban. Ganon din si Barat Bay at pinagtatawanan lang po nila itong reklamo ni Trillanes. Siya. At ito naman ay nadulog na namin sa UN Committee on Human Rights at nagkaroon na ng desisyon ng UN Committee on Human Rights na itong criminal libel sa Pilipinas ay talagang labag sa kalayaan ng malayang pananalita. At kaya nga inatasan ng UN Committee on Human Rights ang Pilipinas na hindi pa nila nagagawa hanggang ngayon na i-decriminalize itong libel. At yung tao na nakulong dahil sa libel, itong periodistang si Adonis ay dapat mabigyan ng reparations. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran ng reparation. Ang libel kasi ay instrumento ng mga nanunupil sa katotohanan. Kasi kung sila ay talagang naniniwala na may karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pag-araw-araw ng buhay, hahayaan nila na umusbong ang lahat ng ideya sa malayang merkado ng ideya. Susupilin mo yan kung hindi ka manalo doon sa merkado ng malayang ideas, no? At ipakukulong mo yung mga ayaw mong madinig ang kanilang mga views dahil hindi mo matanggap yung katotohanan ng kanilang mga sinasabi. Itong pinag-uusapan natin sa Scarborough Shoal, yan ay isang bagay that involves the public interest. Kailangan talagang debatihan yan, pag-usapan ng mga tao, pagkamat nabaon na sa limot dahil napakatagal na nga itong mga pangyayari nito, 2012 pa. Pero kung maalala mo, hindi tayo una nagsabi na may kabalastugang ginawa si Trillanes dyan. Ang una nagsabi dyan ay si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Dahil nga So tama po mga kababayan. Actually, napanood ko po itong naging parte ng briefing po ni dating Pangulong Digong at itong si Juan Ponce Enrile. Na umano'y kini-question nila yung pabalik-balik nga ng China itong si Trillanes noong administrasyong Pinoy. At sinasabi niya nga baka may ginawa itong si Trillanes o may pinag-usapan na hindi niya po inilabas o hindi niya rin inireport mismo sa pamunuan ng Senado. Ang pinagtataka ko lang, mga kababayan, bakit hindi po naipilit ng pamunuan ng Senado o kaya si Pinoy hindi niya man lang istinapubliko kung ano ang ginawa ni Trillanes sa China sa kanyang pakikipag-usap. So dapat yun ay imbestigahan nung time na yon. Pero hanggang sa ngayon ay talagang hindi po naisapubliko at hindi po nalaman ng taong bayan kung ano po ang ginawa ni Trillanes. Na supposed to be ay dapat malalaman po natin bilang mga taxpayer at tayo po ay mga Pilipino. Dapat yan ay imbestigahan din. Imbis na imbestigahan nila ngayon, ang sinusulong nila sa Senado at sa House of Representatives na umano'y gentleman agreement, secret agreement na para kay dating Pangulong Digong ay hindi existing at undocumented dahil nag-usap lang as a friend kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan po yung gitgitan diyan sa West Philippine Sea. Pero si Trillanes po, totoo lang, hindi niya kasi isinapubliko, mga kababayan po natin. Kaya bilang counter-attack po ni Attorney Harry Roque sa kanyang mga patutsada, yung mga kanyang binabatong kasinungalingan kay dating Pangulong Digong, ay binanatan siya patungkol sa issue nga po nitong shoal or Scarborough Shoal diyan sa West Philippine Sea. At ito po ang naging dahilan kung bakit kinasuhan niya itong si Attorney Harry Roque. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi pa nagtatapos ang isyung ito sa simpleng kaso lamang. Mahabang proseso pa ito, baka mabaliktad pa. Kasi itong si Attorney Harry Roque ay mukhang naghahanda rin ng counter reklamo labang kay Trillanes. Yan ang kanyang dapat din paghandaan.
pa siya, bakit nga halos 30 beses na nagpunta balik-balik sa China yan para maging negosyador para sa gobyerno? Samantalang unang-una, hindi lang katungkulan ng senador. Ang katungkulan ng senador ay gumawa ng pulisiya sa pamamagitan ng batas. Ang larangan ng panlabas na relasyon ay ehekutibo. So doon pa lang, sa siya naghimasok sa hindi naman dapat niya pinaghimasukan, meron ng karapatang questionin ng publiko. Bakit ginagawa niya yan? Wala naman siya sapat na karanasan at kakayahan na makipag-negotiate sa China. Yun naman pala wala naman pala siyang kakayanan, wala naman siyang mandato. Pero bakit siya nakipag-negotiate sa China? Hindi kaya sila yung dapat tawagin na traidor ng ating bansa? At tayo naman, hanggang ngayon, mula noong 2012, di ba siya nagbigay ng kahit anong ulat kung ano yung pinag-negotiate niya sa China sa mahigit 30 beses na siya balik-balik sa China. At ang nangyari, itong mga katotohanan na sinasabi natin, tinalaga siya ng negosyador ng Presidente Aquino. Siya nagpunta ron mahigit 30 kabeses. At ang nangyari, patapos siya maging negosyador, nawala sa atin na Scarborough. So natural, ito ay ordinaryong mamamayan at hindi naman sinasabi kung anong ginawa niya doon sa 30 kabeses na siya ibalik-balik sa Yan pala yung naging basihan po ni Atty. Harry Roque. At least nalaman po natin. China. Sasabihin ko na may kinalaman talaga itong si Trillanes doon sa pagkawala ng Scarborough. Dahil siya lang naman talaga yung tinalagang negotiator. Pati yung ating ambassador, na si Ambassador Brady ng mga panahon na yun, parang natsugi, parang nawalan ng boses nung siya ay na talagang negosyador dahil siya talaga nakipag-usap. Pero hanggang ngayon, walang ulat na binibigay itong Trillanes na ito, either sa Senado or sa sambayan ng Pilipino. So grabe pala talaga itong administrasyon ni Pinoy So napakarami palang kapalpakan at talagang nilubog pa tayo sa kahirapan dahil sa ginawa nila. Sa droga, nilubog tayo sa droga. So nung umupo si dating Pangulong Digong, dito na po ginawa ng aksyon ang mga problema ni Pinoy. Pero tandaan po natin, ang dating administrasyon ay never po na sinisisi ang dating presidente at hindi po kinakasuhan or pinailman ng kahit anong reklamo. Dahil alam niyo kung gaano kahirap maging presidente. Pero ang administrasyong ito ngayon, ako po, ako nagdududa lang, hindi kaya may mas malaking tao pa na galit dito kay Atty. Harry Roque o kaya mas galit pa sa mga vlogger ng mga Duterte. Kaya pilit nila itong sinisira, dinidistract o tinatakot sa paraang kinakasuhan para manahimik po. Kasi ang mga vlogger po sa ngayon ay nag-iingay po patungkol sa kapalpakan nitong administrasyon. Hindi nila masagot, hindi nila ma-counter debunk. So ang gagawin nila itong paraan. So yan po ay aking mga pananaw kung posible kaya may nasa likod pa ni Trillanes kung bakit ito kumukumpas. Si Trillanes ba ay joke box na rin, kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo na kapag may naghuhulog daw ng barya sa isang tao, tahol ng tahol, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, ibig sabihin, may mas malaking tao pa na nasa likod nito. So anyway, mare-reveal din naman po yan at alam natin na itong si Trillanes talaga ay hindi rin naman aamin. Pero sa ngayon, dahil dikit na dikit siya sa administrasyon, alam naman natin na ito po ay isang dilawan talaga. So talagang may intention din yan na magpapasikat, magpapakilala, baka nangangarap na pumasok sa administrasyon ni De Junior. Alam lang natin, matapos siyang maghimasok, matapos siyang maging negosyador, nawala sa atin ang Scarborough. At ngayon, kakasuhan nila tayo, no? Kinasuhan nila tayo dahil daw tayo nagsasabi na binenta natin ang Scarborough. Ano bang gusto nang sabihin natin? Napurihin natin siya na dahil sa kanyang mga ginawa ay nawala sa atin ang Scarborough. Hindi ba kabaliwan naman yun? Kung gusto niya ng puri. Hindi ata tama yun. Pero importante rito, napatunayan ni Trillanes sa lahat na hindi na siya po pwedeng magpanggap na siya ay para sa demokrasya. Dahil ang tao na nanunupil ng kalayaan ng malayang pananalita ay kalaban ng demokrasya. At alam naman natin yan na nung siya ay pakuku dyan, 2 beses siya nag-attempt mag-coup, talaga naman po kalaban siya ng demokrasya. Pansinin nyo dapat yan na-convict dahil lahat ng elemento ng kudita ginawa niya. Kaya lang yan nawalan ng pananagutan, nagkaroon ng amnestiya. Nagkaroon ng amnestiya at nabura yung kanyang krimen. At mula doon, hindi pa na siya natuto, no? Dahil hanggang ngayon, kung ano pang mga kabalustugan ang ginagawa. Pero tayo bilang mamamayan, meron tayong karapatan na pulaan ang gawain ng mga opisyalis ng bayan at hindi tama na kapag pinulaan sila, paparusahan tayo ng pagkakakulo. At yan nga ang dahilan kung bakit sinabi ng UN Committee on Human Rights na labag talaga ang criminal libel sa kalagayan ng malayang pananalita. Dahil una-una, meron namang alternatibo dyan, yung civil libel at pangalawa,
at hindi siya proportionate doon sa purpose ng law, no, na bantayan ang privacy ng mga pribadong individual. Hindi naman siya pribadong individual. Siya ay public figure. Siya ay gumawa ng mga bagay-bagay nito na siya ay opisyalis pa ng Senado, ng bayan, napakataas na posisyon. At ang sabi ng mga Korte Suprema doon sa isang napakalumang kaso na hindi dapat balat sibuyas sa mga taong gobyerno. Dahil ang sakit ng pula, ang gamot sa sakit ng pula ay ang isang malinis sa konsyensya. Kung talagang malinis sa konsyensya niya, hindi dapat siya nasasaktan ng ganito. No? Ang tanong, malinis ba talaga ang kanyang konsensya? Bakit siya nasasaktan? Baka wala na rin konsensya niyan, kaya niya ginawa ito dahil gusto niya talaga na manahimik. Ang kanyang rason pa, ngayon na daw siya nagreklamo dahil alam niya na patas na ngayon. Naku po, paano naging patas? Ang kanilang ginagawa ngayon, ipanggigipit. Hindi na nga binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita itong media kontra sa kanila. Hindi na nga pinagbibigyan ng pagkakataon na maitutuloy ang ilang hakbang ng may Supri rally kagaya ng ginawa dito sa Bustos. So paano ang gusto nila ngayon na sinasabi na may mas demokrasya ngayon, mas malaya po magsasalita ngayon, nagbuo pa ng isang komite itong si Pangulong Marcos para umano mag-focus sa human rights, para fokusan ang mga violation o yung mga paglabag ng karapatang pantao sa ating bansa. So, pero ang kanilang ginagawa ay mukhang kabaliktaran. Ako duda lang ako dito sa kaso kay Attorney Harry Roque at dito kay Banat Bay. So si Attorney Harry Roque, ulitin ko, matindi ito magbatikos, lalo na po sa mga hakbang ng maisog. So, anyway, hindi na ako magsasalita beyond that kasi syempre meron naman tayong depensa at pinag-aaralan natin, Banat Bay, kung anong demanda ako pwede nating maisampalaban sa kanya. Kasi natin, dinimanda na siya for treason, na-dismiss nung siya ay kasi sabi at treason na is a war crime, no? At wala namang gera sa panig ng Pilipinas at ng China ng mga panahon na yun. Pero hindi ibig sabihin wala siyang pananagutan, no? So, lalong-lalo sa ilalim ng salong-kalo, no? Yung kanyang kawalan ng report, kawalan ng pananagutan, kung anong ginawa niya sa negosasyon, o pwede pa rin siya maparusahan, bagamat hindi na siya public official. Dahil ginawa niya yung mga bagay-bagay na yun habang siya ay senador. Attorney, hindi kontra-demanda natin. Attorney, kasi ito yung tanong ng ilang mga vloggers din. Ayun, may narinig ako abangan daw itong kontra-demanda. So, yan po yung isa sa ating dapat pakaabangan Siyempre, yung mga dinamay niya. Kasi, sa totoo lang, galing lang yung video sa inyo, pinlay lang po doon sa kanilang mga vlogs. At bakit daw sila nadamay doon sa pag-play ng vlogs? Damay-damay, dahil sa video ni Attorney Harry Roque. Bihira naman. O yung video ninyo na kung saan sinabi nga tungkol doon sa kanyang pagpunta sa China. Bakit sa tingin nyo sinama ng mga ibang vloggers? Sinusupil niya lahat. Ayaw niya na pupulaan ng gano'n. At tinatakot niya lahat ng vlogger. Pag kayo nag-broadcast ng isang bagay na hindi ko gusto, pakukulong ko kayo. Pero yan ay isipang feudal, hindi ganyan ang demokrasya. Ang demokrasya, sa tingin niya, meron tayong maling sinabi, sabihin niya kung anong katotohanan. At hayaan natin ang publikong maghusga dahil sa isang demokrasya, ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na tanggapin bilang katotohanan ng mga mamamayan. So Ayun, so palpal po dyan, mga kababayan po natin, itong si Trillanes sa sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Na dapat ay hindi siya magrereklamo, dapat ay ipaliwanag niya. 'Di ba? Hindi siya dapat magreklamo sa korte o kakasuhan, lalo na po yung mga maliliit na vlogger. Kumbaga nadamay lamang dito sa video na ni Attorney Harry Roque, nagbigay ng kanilang komento, personal na analysis at opinion. So, 'yun ang problema talagang kapag gusto talaga nilang patahimikin ang tao, wala na silang pakialam basta't talagang gusto nilang walang kumukontra sa kanila. Bakit hindi tayo pwede magsampa ng kaso laban sa kanya? No? Also for abuse of right. No? Matagal na lang na kaso yan. Yung kay First Gentleman, hanggang ngayon, nakabimbing pa. No? Pero may tsaga, pag may tsaga, ay makakakamit din ang katarungan. So sa akin, wag po tayong magpapasupil Wala dapat vlogger na magpapachill. At iisa lang naman ang magiging sagot natin dyan. So lahat tayo, iisa lang ang ating magiging depensa dyan. So palagay ko tutulungan din naman yan yung mga vlogger na yan, lalo na po yung mga maliliit na vlogger na ginamit lamang itong komento ni Attorney Harry Roque. Baka bibigyan din po sila ng tulong ni Attorney Harry Roque, lalo na sa legal issue, abogado po, kasi alam naman natin na napakamahal po yung lawyer's fee. Kung ikaw ay isang maliliit na vlogger lamang,
hindi naman ganoon kalakihan ang iyong resources, tapos madadawit ka pa sa kasong hindi mo naman inaasahan, talagang medyo mahirap yan. Kaya palagay ko, itong si Atty. Harry Roque ay palaban ito at hindi siya papayag naman siguro na talagang mananalo po itong si Trillanes. At dahil malakas ang depensa ni Atty. Harry Roque, veteranong abogado ito, ay palagay ko mababasura lang, at palagay ko lang baka mapapahiya pa po itong si Trillanes at